Yun mga kabossing, magandang hapon sa inyo lahat. At siguro magtataka kayo kung bakit ngayon lang tayo nakapag-video. Magandang hapon. Almost magti 3 weeks na tayong walang video mga kabossing. At syempre, ngayon lang ako nakabalik. Gusto kong batiin kayo ng isang magandang hapon. Sa mga lugar kayo nandoon, at ang dami nang nangyari nang hindi natin pag-vlog mga last few days niyan mga kabossing. Kung mapapansin nyo mga kabossing ay mayroong mga vlog ang Kapanalig team na kasama ako nung mag-birthday ako sa Batangas. Sa totoo lang mga kabossing, hindi na talaga tayo nagbe-birthday. So bigla silang nagbisita doon sa amin sa Batangas. At ayun, ang misis ko na nagawa ng mga plano na hindi ko naman talaga binabalak mga kabossing. So yun, at muli ako ay natutuwa at kasama muli tayo. Mag 3 weeks na wala tayong vlog mga kabossing. At thank you kay Lord at ako'y nakabalik pa sa ang buong pag-asa ko talaga mga kabossing ay hindi na ako magbablog. Talagang goodbye YouTube na. Pero pinipilit pa rin natin maging kalmado at may balik yung ating sigla sa pag-vlog. So ngayong araw na ito ay araw po ngayon ng Friday, 20 minutes before 2 o'clock. So marami po akong gustong i-share sa inyo, pero siyempre siguro sa susunod na vlog ko na lang na talagang nakapagpatigil sa pag-video ko. Alam naman ninyo na weekly ay meron po tayong vlog. Meron tayong minsan twice a week nakakapag-vlog tayo. At ang last vlog ko ay galing pa tayo sa Kapanalig kay Kautol. So sa tingin ko ngayon lang ako medyo nakaka-recover sa daming nangyari mula nung pag-uwi ko nang galing sa Kapanalig, pag-uwi ko ng Cavite. So talagang sana maintindihan nyo ako mga kabossing, at baka sabihin nyo na lagi ko nang inre-reason ay yung depression ko mga kabossing. At the same time nga ay naramdaman ko ay anxiety na ito mga kabossing. So kinakailangan kong paglabanan dahil may pamilya akong umaasa sa akin. At sa totoo lang, pakiramdam ko naman ay malakas pa rin yung katawan ko. Kaya lang parang pakiramdam ko humihina dahil ayun nga sa mga takbo ng pangyayari. Sobrang dami mga kabossing. Siguro hindi ko alam kung dapat kong sabihin pa dito sa vlog para maunawaan nyo kung bakit ako ngayon lang nakabalik talaga. Napakatagal, 3 weeks, mag-iisang buwan na nga. So yan. At siguro sa nakaraang 3 weeks na yon, mahigit ay ang pwede ko sabihin na medyo naging masaya lang ako ay nung umuwi ako ng Batangas at unexpected na celebration sa birthday ko. Yan. At yun talaga ang nakapagpaiba sa akin pakiramdam. Pero sa totoo lang, sa dami-dami, hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Siguro dapat ko pang pag-isipan kung kinakailangan kong i-vlog yung tungkol sa nangyari sa akin. At thank you kay Lord, bagamat ganun ang nangyayari ay nararamdaman ko na kakaiba. May mga blessing naman dumating sa akin. So kaya lang natatalo ng ng mga pangyayari. Yun nga, siguro kung hindi ko digit-digin ay dapat ay hindi ako magkakaganito. At parang mausok ni saan? Ayan. So yan mga kabossing, ngayong araw na ito ay gusto ko rin ipaalam sa inyo. Sa siguro nakita niyo sa vlog din na Kapanalig na ako po yung nag-umpisa na sa pagpapagawa ng kubo doon sa Batangas. Kaya lang hindi nga ako nakakapag-vlog dahil yun nga, daming nangyari mga kabossing na nakapag-stress sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko bang survive yung pakiramdam ko sa nangyari. Pero ang
yun nga, ang nakakapagpaiba naman sa pakiramdam ko ay may mga blessing naman dumating sa akin, mga kabosing. So ngayon ay uuwi tayo ng Batangas, kasama ko yung anak ko para bisitahin ko yung yung nagagawa. At ang balita ko ay hindi laging nakakagawa dahil ngayong panahong ito ay tag-ulan doon. Minsan half day lang, minsan kinakailangan natin makausap yung mga gumagawa para maging seryoso sila sa trabaho dahil yun namang pagpapagawa kong yun ay talagang hindi ko binabalak na ipagawa ngayon year na to. Kaya lang ang nangyari kasi doon mga kabosing ay parang hindi ko maipaliwanag na nakapag-prepare ako ng ilang good lumber na yun ang nakapagpalakas sa loob ko na umpisahan. Kaso ang pag-uumpisa ko mga kabosing ay panahon ng tag-ulan at yan ang pinakapangit na panahon sa pagpapagawa ng bahay mga kabosing. Kasi sabihin natin, sanay ako mga kabosing sa pagpapagawa ng bahay kasi nakapagpatayo kami ng apartment ng tatay ko, ng mga apartment ng tatay ko na hindi ko po pinapakontrata, ako na lang talaga ang nagpapagawa. Kumukuha lang ako ng mga tao, foreman yun, tapos yung yan mga business, mga building permit kumpleto naman. Pero once na ipapagawa ay ako na lang po talaga ang nagpapagawa, kaya hindi po ako bagito sa pagpapagawa ng bahay. So itong pagpapagawa ng kubo sa Batangas ay hindi tulad ng sinasabi ko, hindi po yan kasama sa budget ko. At gusto ko ring ipaalam sa inyo mga kabosing na hindi po ako mahilig maglagay ng pera sa bahay. Ang ibig ko sabihin, hindi ako yung tipo ng tao na ilalaga ko ang aking pera na ipinanghahanap buhay ko para lang sa bahay. Dahil hindi ko alam, basta gano'n ang katuwa. Kung makikita niyo yung bahay na diba, napakababa lang. Ayan, bagamat malaki-laki rin ang loob niyan, pero kung titingnan nyo, para lang itong garahe. Sa totoo lang, nung ipagawa ko ito ay nagawa na, ay nanghihilakbot pa ako sa mga nagastos ko, bagamat natitirahan ko naman. Yun nga, tulad ng nasabi ko sa inyo na hindi ko inugali ang lagay ng pera sa pagpapagawa at pagpapaganda ng bahay. Yun, siguro itatanda ko na yung katwiran ko na hindi ko pwedeng ayain yung mga kaibigan ko sa bahay dahil maganda yung bahay ko. Hindi, kung ano yung nakikita nila, yun na lang talaga ang gusto kong gawin sa tirahan ko. So ayan o, kung makikita nyo yung bahay ng mga kapit ko, siguro masabihin nyo na garahe lang to o bakuran lang ng mga bahay ng kapatid ko at sobrang gaganda. At kung ikukumpara sa bahay ko ay parang totoo naman, baka naman ako naman talaga pinakamahirap sa aking magkakapatid, pinakaungulang. Bagamat ang akala nila ay mapera ako dahil ang hanap buhay ko naman talaga mga kabosing ay ang sasakyan. Siguro next, iniisip ng mga tao na mapera si Bossing Robert kasi ang daming sasakyan, hindi po hanap buhay ko din. Kaya kung iniisip nyo na katulad ng umuwi ko ng Batangas, so wala po ako sasakyan, kinakailangan po bumili ng sasakyan para magkaroon ng service, which is sasabihin ng iba na sana all, pero hindi nyo alam, kaya kong bumili sa isang araw ng sasakyan dahil nga po meron akong mga kaibigan na buy and sell na pwede kong kuhanan na kung tawagin ni fast break. Ayan, pang emergency. Kaya nakakabili naman talaga para doon lang. Pero sa iba pwede kong sabihin na ordinaryong tao lang ako dahil yun nga, inabot pa tayo ng ganito. Nung araw talaga patayan kung magtrabaho, pero ngayon hindi ko kaya dahil maganda lang ang pakiramdam ko mga kabosing pagka yung busy ako pero once na nag-solo na ako sa bahay, kung ano-ano na pumapasok sa isip ko yung mga experience kong papangit, tapos yung pwedeng mangyaring pangit, yan kung tawagin, anong babasa ko yun daw po ay anxiety. Kaya saka may mga decision akong
kinakailangan kong pigilan ng sarili ko dahil nagiging mabilis ako magdesisyon na hindi maganda. So yan mga kapatid, at kami uuwi muna. Uwi na kami. Uwi kami ng Batangas. At baka man kinakailangan kong bisitahin yung yung mga tao doon para at least magkaroon tayo ng instruction sa kanila. Kasi nagbabayad naman tayo sa kanila, hindi naman libre yun eh. Siguro naman kung sila ay magagalit na tayong sinasabihan natin sila, bahala sila. Pero gusto kong ipaalala sa kanila na pag sa okasyon at mga kwentuhan, barkada kami. Pero once na sa trabaho kami, ay iba ang ugali ko mga kabosing. Pag sa trabaho, masyado po akong stricto talaga. Dahil pag ako yung nagtatrabaho po sa isang lugar, gusto ko ay seryoso rin ang tao sa pagtatrabaho nila. Yan lang po mga kabosing. Siguro naman, yun din ang tinuturo ko sa mga tao ko na kinakailangan. Pag nagtatrabaho kayo, dedicated kayo sa ginagawa ninyo, hindi yung nagtatrabaho kayo para lang kayo sumweldo. Dapat isipin niyo ang trabaho ninyo ay pwede nyo matutunan din at mapakinabangan palang araw. Hindi yung kailangan kong magtrabaho ngayong araw to kasi para maibili ako ng pagkain. Pangit yun. Mas maganda yung dedicated ka at ito yung magugustuhan ng mga pinagtatrabaho mo pagka ganun panuntun mo sa buhay mga kabosing. So yan mga kabosing, tayo uwi na at kunin tayo. Hindi ko alam kung tagulan doon o susi pala dito, wala. Crap. At sasama ko yung anak ko. Ayan, dadala tayong white flower. So ayan mga kabosing, siguro next vlog ko ay isi-share ko sa inyo yung mga nangyari sa loob ng 3 weeks na yon na sobrang nakasakit sa kalooban ko. At yun, para sa mga nakakapanood na na mga kapanalig viewers, subscriber, ako po ay lubos nagpapasalamat sa inyo dahil kahit hindi po ako nagbablog, naramdaman ko na biglang may nag-subscribe sa akin dahil sa pagkakauwi ni Nakapanalig doon sa aming bahay doon sa Batangas at sinakawag yung Kapanalig team. At natutuwa rin ako na nakilala ko ng personal sina Boy Pacho at si Kabalbas, si JP. Ayan. So yan, siguro next time ko na lang i-share sa inyo at siguro makakagaan din ng loob pag na-share ko yung lahat-lahat. At once again, ako'y natutuwa na tayong kakasama uli. Sana makapag-vlog uli ako ng dire-diretso at hindi yung itinigil ko na lang ng basta. So yan, tara, hapon na at nag-asikaso pa rin tayo ng mga mga sasakyan ko na ginagawa doon sa garahe. Pag natapos mo marito, ito na lang ba? Ito na lang, saka ito. Oh, yan. Dito lumipat sa sa urban na.
Ano ba gagawin mo dito? Ilalagay mo yung water pump o yung katawan mo ng loob? Pwede rin water pump po. Water pump muna. Eh dito yung ano, water pump. Ayun o. Yun. Tapos, Yun. Ano na? alam po, unahin ko ito ng loob muna. Bakit? Ito na lang ang loob mo. Ito loob. Oo. Yung mga upuan, ang buti niya. Maalis kaya ito, Jom? So yan mga kabosing, nagkikista rin itong isang van na to. Hindi 350 mga kabosing at nagtatapot na siya. Nagtagpugan na isang tao mga kabosing dahil kapag ang trabaho. Ano yung rebo na pipinturahan din. Marami rin bulok. Ano to? Saan niya? Titingnan ko lang yung pinapagawa ko bahay doon. Parang naglalaro na lang yung mga tao. Pag natawag ako, lasing eh. Muna ako. Yung! Isingin mo muna, Marto ha. Loob. Ako mga kumusin at para tayo hindi naambut na iba. Tayo sa part ng ano, Gentry. Na tayo hindi umuulan sa Batangas. Umuulan sa Batangas para ano, para makagawa ng maayos yung mga tao. So, shoutout nga pala kay Kanoy na napagaling din. So, sana makagraduate ka sa challenge ni Jumper Sniper.
Thank you po. Tayo ng baka mga kabosing tayo, no? Yan, siguradong baka yan. Pero pag dun sa, ano, sa boundary, ako po, malipitin doon mga kabosing ay kalabaw. Ito kasi bawal magsinda ng kalabaw. nahihirapan ako maghanap ng mga kawayan, mga kaposing. Yun. Kaya naisipan ko na i-concrete na lang para hindi na itong isipin yung pangunguha ng kawayan. Lalo ngayon mga kaposing, kahit sa bukid nahirap na rin yung kawayan. At ano, ang isa pang problema sa kawayan ay yung magpuputol. Yung magkukuha tayo ng magpuputol, yun ang mahirap din doon. Kaya nag-decide ako na i-concrete na lang.
Hindi pa rin tayo nakakasigurado dyan sa may crossing ng Mendez kung walang traffic dyan, no? Kasi parang ongoing pa rin yung pagkagawa ng overpass dyan eh. Ayan, no? Hinihintay ko lang yung ano ko, yung anak ko. So dito talaga. Ngayon ba umulan? Ha? Umulan ngayon? Ha? Kung umulan ngayon, may tao kaya doon? Ito yung ano, pinuling binili. Hindi ba nauulan ng to dito? So yan mga kabossing, oh. Ito yung pinapagawa nating bahay. Ano nga sukat ito? 17 by 20. Yan. Mga kabossing, ano to? 2 kwarto.
Dalawang kwartong maliit. Tapos salas, diretso na kusina. Ayan. At diyan tayo nakaharap po. So, ang ating planong kubo ay yari tayo ngayon sa budget. Kaya talagang mapapasubo tayo ngayon. Ang isa pang problema ngayon dito ay ang panahon. May panahon na paulan-ulan. Sa pananaw ko kasi ang trabaho, kahit magaling ang trabahador, pag umuulan nababawasan ng tikas ng trabaho. Kasi kabosing at tayo ay ang dami nating naitayong apartment, hindi tayo kumuha ng kontraktor, tayo nagpagawa talaga ng buo, kaya sanay tayo sa ganito. Bagamat siguro ako may mga 10 taon nang hindi nagpapagawa, siguro mga 15, pero pamilyar ako sa ganito. Kaya alam ko ito, ang mas mahal dito yung pagpipinis nito. Dito mayabang lang sa umpisa, pero pag nagpinis dito ka masasaktan talaga sa mga finishing. Mabagal na trabaho, halos maghapon wala kang makitang trabaho. Talagang gano'n na nagpapagawa ng bahay. Kaya kinakailangan na lang natin ng tulong ng mga magagawa talaga. Unang-una wala tayo dito. Nakakahiya naman kung ihabi-habiin na lang. Kaya dito ako nahihirapan sa ganito. Sana wag muna mag-ulan ng sobra. At malansa nga, mainit. Walang hangin mga kabosing ngayong oras na to. Siguro may mga lugar na na inuulan, kaya gano'n. So pag nangyari yan, talagang medyo malaki na sana, huwag na rin pamilya. Kaya hindi ko rin nini-expect na magkakabahay ako din. Talagang wala naman ako binabalak pagbahaya sa tabi ng kalsada. Kung ako ang tatanungin at magbabahay ako doon sa tabi ng barangay road, hindi na ako magbabahay. Talagang hindi na. Ating harap tayo sa babang are. Titingnan ko lang yung ito mga kabosing ang binabalak ng mga kapanalig team na gawing camping site. So sa ngayon ay hindi natin makita yung hitsura niya. Pakahirap ng daan dito. Sa ngayon dumadaan din yan. May daan ba dyan? Tingnan natin mga kabosing. Ang maganda kasi dito, may nahuhukay kaming mina ng buhangin. Ayan kakaroon tayo ng terrace dito. Nakahangin ng terrace siya. Paikot. Diyan tayo magkakape-kape sa umaga habang nagmumuni-muni na wala ka naman palang pera. Yan, tingnan natin mga kabosing itong baba. Hawakan mo to. Tara. Ito mga kabosing ang binabalak kong gawing camping site. Nakita ito ng kapanalig team. Ang nagiging problema daw dito ay ang niyog, kasi pwedeng mabagsakan na nagka-camping dito ng niyog. Ayan marami siyang puno ng niyog. So yan, bali isa ito, papantayin para ilang tent din na may kakabit dito hanggang doon sa barangay road. Yan, pag ganun sa baba diretso. Yan. So ito nung araw ay inaararuhan namin mga kabosing. Ayan, malaki-laki din naman to, mga ilang tent din to na magiging ang lugar na to. So yan, hanggang dito yung pantay nito sa lugar na to. So ito ay matarik na rin ang lugar na to. Kung talagang ipaplano ko to, kaya ko pa rin mapakinabangan to Pwede kong gawa na nakahanger yung yung bahay dito. So hindi naman to maglalandslide dahil ito ay original na lupa. Ayan, tinabas ko kasi yung kahoy dito para makita yung yung tal lake. So baba rin tayo dito mga kabosing. Bali hindi pa dito natatapos yung lugar na pwedeng tayuan ng camping site. So yan, ito pa yung isa na lugar sa baba. So hindi naman natin kinakailangan sobrang laki ng
ah, lugar ng camping site. So lilinisin to, itong lugar na to, dire-diretso hanggang doon, papunta dito. Ito yun, pakita ko sa inyo mga kabosing. Lilinisin yan. Ito, papunta doon. Ayan, medyo malaki-laki itong pangalawa. Papantayin, lilinisin yung lugar na to. Maluwag itong pangalawa eh. Itong mga niyog na ito ay wala pa naman bunga dahil ito ay bata pa. Kung kailan lang ito napatanim. Siguro ito tinanim ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Sa totoo lang, kahit matanda na siya ay tanim pa rin siya ng tanim ng mga niyog. Kaya marami pa rin ang sumibol na niyog. So yan, yung kabila mga kabosing ay fantasy world ha. Medyo masukal lang yan pero bala ko sana ipatabas. So ito yung right of way. Ayan malaki din yan. So ito sako pa rin ng lupa to. Yan. Dahil kaya lang tagilid na. So ayan yan. Pag nalinis yan mga kabosing ay malaki-laki rin yan. So sa pagkaalam ko, ang lote ko ay hanggang doon na lang. Diyan sa may kulay ng niyog na yan. Ayan rin. So ito isa ko pa rin bali dalawang pitak na pwedeng gawing camping site. Ito pwedeng tamnan-tamnan ng mga halaman, mga para hindi naman lahat ay pang camping. Dapat may mga tanim din tayo dito. So itong daang ito ay ang aming daan to ng aming mga alagang hayop, kaya lumalim ng lumalim. So yan. Kaya lumalim to. Siyempre yung mga paa ng baka kung di ba po yung mga kabosi, parang bakal. Pagka yumapak yun talagang nakakabkab yung lupa. Kaya to lumalim sa katagalan. Subukan natin akyatin ito mga kabosi. Ayan. So base dun sa nagsusukat, parang yung lote ko ay umabot lang kung dito sa may niyog na to. Ayan mga kabosing. Ayan, may nakasulat na PS. Ano bang ibig sabihin ng PS? Ayan pag ganun. So ang pagkaalam ko, mula dito papunta doon, medyo pahilis siyang pababa. So nasasakupan ko pa rin itong lugar na to. Ayan. So yan, bali ba't may cross doon? Doon nagkaroon ng cross. So yun din ang tinatanong ko sa nagsusukat, kung saan ang diretso na ng pagitan dito sa silangan. Sabi niya pwedeng dito, kaso nagagay sila ng mark doon. Dapat magkaroon sila ng mark dito sa dulong ito ng silangan, kasi yung kanila doon sa baba, pababa Ang tingin ko dito pag ganito, pag ganyan, so hindi niya nalagyan ng map itong silangan kung saan bumagsak. Kaya ang tingin ko pag ganun yan, kasi pag pinaganon parang tulis yung lote. Ayan, parang dito ang bagsak niya pag ganyan. Ayan. Kaya ito ang pwede pang gawing camping site. Bali ito po ay hindi na akin. Yan, side na yan. So hindi mo natin kinakailangan ng malaki yan.
camping site at hindi ko alam kung plano lang, hindi ko alam kung matutuloy. So yan, siguro dapat masilip nila kung saan bumagsak dito para at least malaman kung saan yung part dito. Sa banda roon alam na, pero dito parang hindi naman alam kung saan nagtapos kasi kung sinunod to ano pag ganun parang patapyas, diba? Yan, so yan tingin ko dito pag ganyan. Yan, so naabot din natin to itong lugar na to. So ito naman ay lilinisin lang, then ayan masukal saka ito pwede natin gawin gawa tayo ng mga bridge na kahoy dyan o bakal. Ayan, gawa tayo ng ano nakahanging house dyan, so diba? Ayan, pwede tayo magawa ng ano dito. Ayan, dito bahay na nakabitin. So ayan mga kabosing, pinasilip ko lang yung ibang part na pinopropose na gawing camping site ni nakapanalid. Tingnan natin, mahirap naman tayo salita ng salita tapos hindi natutuloy, pero once na malinisan to madali na lang sa mga kabosing. Bali gagawa daw sila dito ng CR sa lugar na to. Dito gawa na CR. Ayan, dyan gawa na CR dyan. Dito ko siguro ang CR yan. Ayan mga kabosing, update ko kayo mamaya. Medyo hiningan lang agad tayo, konting oras lang update. So yan mga kabosing, kinakailangan pantayin to para may tambak doon, para hindi naman mas mataas yung labas kaysa loob. So dito naman mga kabosing ay wala naman akong ginamit na coco lumber. Kung meron man, konti lang yung pinutol na yan, puro good lumber na pinalagari ko. Taba. So yan mga kabosing, bali ito magiging tintuan ito. Ayan, tapos ito yung hagdan puntang terrace. Paikot yan ha. Sa bandang kaluran ng kabosing makikita mo yung fantasy world. Pinawisan tayo mga kabosing.
Ito, sa ko pa rin ito na lupa ko. Ayan, pwede pa rin dito mag-camping. Lugatan. Tuloy sa babang ito. Ito pwede rin linisin. Ayan o. Ayan nga yung cellphone. Ayan o. Pwede pang linisin yan.